Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, hindi makaka-shoutout kasi sobrang dami naman ng inbox ko. Maraming salamat sa bumati. Actually, uuwi ko lang, no, nung inano ko to. Now, gusto kong pag-usapan natin to. Itong, ah, itong post ni Sir Alex Pabella. 'Di ba? Nung isang gabi, nag-live kaming dalawa ni Earvlog. Then, na-mention ko doon na duda ako na totoo yun. Na-mention ako na duda ako na kung si Sir Alex Pabella yung may-ari ng ano ng mga gasolinahan, 'di ba? At sinabi ko naman yung reason ko. Yun ay pagdududa lamang, no? Kaya nga sinasabi ko doon, kung ire-replay nyo, no, sasabihin ko, I could be wrong. 'Di ba? Pwede mali ako, pero syempre ini-explain ko kung saan nanggagaling yung pagdududa ko. I'm so sorry ha. Syempre, lahat naman tayo 'di ba? For example, kung merong isang tao na diskumpiyado ka, lahat naman tayo nakaranas ng pagdududa. Some of you, no, nagdududa din sa akin na sabing gano'n nung iba nung una, no. Nagdududa sila sa akin na pinagkakakitaan ko lang daw yung tong issue ni Tito Norms. Pero na-explain ko naman kasi sa inyo, no, na kung titingnan niyo yung views ng videos ko, ang bababa para sabihin na doon ko kinukuha yung pambili ko ng kung ano na pinapang-asar ko sa mga basher. Kasi nung una, sinasabi nila sa akin, ang pagdududa nila sa akin, pinagkakakitaan ko lang daw. Pero kayo rin, ano, hindi ko naman kayo masisi dahil lahat naman tayo nagdududa. 'Di ba? Ako, may right din ako magduda. For example, no, kung kayo ay sa politics din, no, may duda kayo sa mga galawan ng politiko, 'di ba? Natural lang naman 'yan, yung magduda. Hindi naman ano 'yan hindi naman, lalo na kung may reason kung saan nanggagaling yung pagdududa mo. Hindi naman sa akin, ano, hindi naman masama 'yun. 'Di ba? Sabi ko, ano reason? Sa kapasidad mag-isip ni Sir Alex. Tsaka sa pagiging sinungaling ni Sir Alex talaga kasi. 'Di ba? Doon nanggagaling yung pagdududa ko na siya talaga may-ari ng mga business na ipinagmamalaki niya. 'Di ba? For example, yung kami noon, ano, kami, naikwento ko to kay Earvlog wag na lang. Baka mamaya humaba pa tayo. Punta na tayo sa main topic. Now, sinagot ni Sir Alex Pabella yung mga pagdududa ko na yun. To be fair naman, ano, at least kahit paano, sumasagot siya doon sa mismong, ano. Pero may mga puna lang ako dito sa mga pinagsasabi niya sa akin. So, play natin to, no, itong video na kung saan nag-e-explain siya doon sa pagdududa na naihayag ko doon sa live namin ni Sir Earvlog. Good morning. Good morning everybody. Sa aking mga baser, good morning muna sa inyong lahat. Ganun din, binabati ko ang ating mga follower, ang ating masugid na taga-comment, sa ating mga friends sa Facebook, sa aking mga kaibigan. Yan, na nakakakilala sa akin dyan. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. At may lakad kami ni Junior ngayon. Kami ay makikipagkita sa ating malupit na kaibigan, ang Agila ng Norte. Kaibigan Agila ng Norte sa FLM. Yan, duda na rin ako dyan. Ilang beses. Pangalawang strike ka na, Sir Alex Pabella, 'di ba? Ayun, ako sinasabi ko yung pagdududa ko kung saan ang gagaling, hindi lang dahil galit ako sa iyo, 'di ba? Or hindi lang dahil kabilang panig ka. Hindi 'yun 'Di ba? Sinasabi ko katulad niyan, ano, yung sinasabi mo makipagkita sa kaibigan mo, pero kung tirahin mo pag nakatali, yun nga ba, ba't hindi mo ina-address yun? Yung tungkol kay FLM, pagdating sa negosyo mo, ina-address mo na, pero pag tungkol kay FLM, yung pamamlastik mo, ba't di mo ina-address?
strike one ka, di ba? Yung pinagpaplanuhan mo, di umano. Actually, inamin mo yun eh. Inamin mo na ikaw talaga nagsabi. Di ba? Ang ano mo doon, ang depensa mo doon, pakulo mo lang. Yun, di ba? Yun ang sinabi mo. Yung regarding doon sa nagsasalita ka na humihingi ka ng parang tulong ba yun? Kay Food Genius na parang iset up si FLM na pag makikipagbembangan na ibibidyo mo. Di ba? Pinagplanuhan mo na ganon. Tapos, ang sinabi mo doon sa recording na yon parang para malaman yung tunay daw kakampi. So, parang sinasabi mo doon, tunay ka naming kakampi. Aba, i-play natin. Baka sabihin kasi nag-iimbento tayo. Yun kasi mahirap eh. Ginagawa ko ng habit dito sa channel ko. Every time na dadaldal ako, kailangan may patunay. 'Di ba? Mahirap naman kasi baka sabihin naninira tayo men eh. 'Di ba? So ito yung video kung yung audio na recording na kung saan inamin mo. Pero ang depensa mo dito, una kay Tita Marbs, kay Ate Marbs, ang sabi mo AI. Then eventually sinabi mo na itong pakulo mo lang. O ano ba talaga? O pakinggan natin ha. Ako doon, kaya ako nadikit doon, bibigyan ko ng babae na kasabwat. So, ito kasi yung reason mo kaya ka nadikit kay Tito Norms. Ang plano ko doon, kaya ako nadikit doon, bibigyan ko ng babae na kasabwat ko. Pagkatapos yung babae, pag sila nagbimbangan na, pakuhaan ko ng video. Ay, ano ka na? O ano, magkano bayaran ni Juan? Magkano bayaran ni Pudinyos yung video? Pabayaran natin yung babae doon. Oh. Para lang ko na ng video yon. Sasawayin nila ako, hindi tayo makakapasok doon. Oh. Kung sasawayin ka, hindi ka kamo makapasok doon sa loob ng FLM. Ang lihim eh. Kaya kayo na ganyan eh. Hindi niya alam ang purpose ko eh. Hindi mo alam ang purpose. Pag nalaman ni Food Genius yan, sabihin ka na niya na ito pala tunay na kakampi. O, diba? Pag nalaman ka mo ni Food Genius, ito ika ang tunay na kakampi. Alam mo, sa totoo lang, kaya ako nasasabi, Sir Alex Pabella, sorry ha, sorry ako po ay nagpa-public apologize, sabihin ko. Kaya ako nasasabi na medyo, alam mo, mahina yung, ano mo. Kaya talaga hindi ako naniniwala sa yung gasolinahan eh. Pero I could be wrong ha, baka mali ako. 'Di ba? Kung mali man ako, di wala naman ako magagawa doon. Kasi yung simpleng ganito, no, ang pagha-handle ng business, naranasan ko 'yan eh. Talagang pipit-pitin ang utak mo niyan para maisaayos mo ang lahat. Ipupush ka sa limits niyan eh. Bago ka maging successful sa business eh. Pero itong kasimple-simpleng problema na to, no, sa totoo lang, Sir Alex Pabella, itong shit na kinalusutan mo, madaling lusutan ito eh. Sa totoo lang, nung nag-leak yan, pwede mo agad sabihin kay FLM yan, yan yung yan yung ginugood time ko si Food Genius para malaman natin yung yung name ni Food Genius. Yan ang sinabi ko. Pwede mo ipalusot yun, min eh. 'Di ba? Pero it took you 2 weeks. Unang palusot mo, AI ito. 'Di ba? Anong evidence ko? Si Tita Marbs kausap ko. Sinabi mo daw AI yan nung una. Then nung kulong na kulong ka na sa kasinungalingan, biglang sinabi mo, dun mo na sinunod yung payo ko. Actually, ako yata nagpayo sa'yo nun eh. Na gano'n ang ipalusot mo eh. Na yan ay ginugood time ko lang sila. Then ang naging palusot mo after 2 weeks, 'di ba? Pakulo mo lang. Bigla mong binago from AI. Kaya nga si Tita Marbs naguluhan eh. Nung yun ang biglang sinabi mo, kasi una sabi mo AI. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko, no. Kaya may intindihan niyo ako kung saan ako huhugot ng at marami pa tayong sasabihin. Kaya kung magduda ako, may right ako magduda. 'Di ba? Kasi may mga nakikita ako na na hindi ko pwedeng i-ignore.
Kaya, pero lang, inuulit ko, no, yung right ko ay pagdududa lamang. Kasi sa nakikita ko Sa public ko kasi ito nakikita. Pero kung ito ay naka-private lahat, ay hindi naman kita kilala, bigla kitang inungkat sa pribado mong buhay, tapos bigla kita hinugot sa public, 'di ba? Hindi ko na rights 'yon. Pero nakikita ko 'to So, karapatan kong imbestigahan yung nakikita ko sa publiko. 'Di ba, men? O, pagpatuloy natin 'to. Kaya, yun, men, kahit kagabi, may mga nagsasabi din sa akin naman kasi talaga na baka naman talagang totoo. Na, kasi nga, naki-MJS ka, nagpa-interview ka. Pero men, every time na napapanood ko yung videos mo, inaaway ako. Itong kabilang utak ko, inaaway yung kabilang utak ko na naniniwala na, na ikaw yung may-ari ng negosyo 'Di ba? Well, madali lang naman yan. Ano magiging proof mo na ikaw may-ari ng negosyo? Yung tax registration, yung gano'n. Ganyan din ang ginawa ng tambunting sa sa mga empleyado nila Sa empleyado nila ipinangalan yung business. Kaya nung hinuhuli, tambunting pawn shop ba yon? Pakita ko ha. Tambunting pawn shop. Parang nagka-issue yata sa BIR. Ang hinahabol ngayon ng BIR, yun nasa tax registration. Hindi yata tambunting yun. Basta pawn shop yun. Sorry, hindi yata tambunting yun, Parang ang nangyari do sa news na yun, napanood ko, parang kakasuhan ng tax evasion yung manager ng pawn shop. Kasi ang ginawa nung may-ari ng pawn shop, sa kanya ipinangalan yung tax register. 'Di ba ganun din ang nangyari sa iyo? Nagkaroon ka ng kaso sa tax. 'Di ba, men? 'Di ba? Yun lang naman. Ang sa akin hanggang pagdududa lang 'yon. Wala naman direct evidence na nagsasabi na hindi talaga ikaw may-ari niyan. 'Di ba, men? Tapos sinasabi nung iba, sabi sa akin ng iba, hindi, maalam si Alex Pabile, medyo alam niya yung yung sa gasolina, 'di ba? May point daw ang sinasabi mo. Ang argument ko naman doon, syempre, ang tagal na niya diyan Syempre matututunan niya na kahit papaano. 'Di ba? Matututunan niya. Ako nga alam mo ba, wala akong kaalam-alam sa electrical. As in, zero knowledge ako sa electrical. Nung nagtrabaho ko sa Ace Hardware, sa araw-araw, ako kasi ang customer service manager Yung may nagrereklamo sa akin, halimbawa, faulty yung item na binenta, ipapaliwanag nung promodizer yung naging problema. Sa kakapakinig ko, araw-araw nun, natututunan ko din Marunong na nga akong magkalas ng barena. Yung gano'n, yung may dalawang uri ng barena, 'di ba? Yung meron isang, nakalimutan ko na. Matagal na rin kasi akong galing sa Ace Hardware Dalawang uri ng barena, may isang may friction based, tapos merong basta nalaman ko lahat 'yun. Ngayon medyo nakakalimutan ko na kasi matagal na ako wala sa Ace Hardware 'Di ba? Hindi valid na sabihin na hindi maalam si Alex Pabella. Hindi kay Alex Pabella nakapangalan. 'Di ba? Alam naman natin, gawain din ng mga quote-unquote politiko katulad nung House Speaker dati ni Duterte, si Alvarez, 'di ba? Kinanta siya nung anak niya na marami din properties na ipinangalan din sa dummy. Di ba? Si Alvarez, i-search nyo yun. Yun yung nagpagawa ng rest house na nagpasimento ng daan sa isang daan na hindi naman pinapakinabangan ng buong Pilipinas. Pero yung pala, kaya niya pinasimentohan yun dahil diretso dun sa rest house niya. Sa pinakadulo. Di ba, men? Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung mga valid arguments ko. Diba? Pero inuulit ko, hindi naman direct ang nagsasabi doon
na hindi nga siya yung totoong may-ari. Sinasabi ko lang yung mga dahilan ng pagdududa ko. Yun lang naman. Diba? Kaya inuulit ko, I could be wrong kung talagang siya may-ari niya. Di siya may-ari, wala namang magagawa dun. Eh di tunaw yung pagdududa ko. Diba? Anyway, pagpatuloy natin. Ma-correct lang kita kagabi at ako yung bahagyang nakapanood ng iyong komentaryo. Yun na nga ang problem eh. Nanood ka dun eh. Tapos nung niyaya ka na namin na umakyat, kung ikaw man yun, ano? Kung ikaw man yung, ba't hindi ka umakyat? Madali ka lang naman tanong-tanongin eh. Diba? Ngayon, kung mapoprovide mo yung mga kasagutan namin, baka, totoo nga na siya yung may-ari. Diba? Ganun lang na makadali yun eh. Mr. Bungo sa iyong YouTube channel. Salamat sa iyo at napipicture mo ako. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Matalino ka sa komentarista. Hindi ako matalino. Inuulit ko ha. Pasang-awa ako no high school. Nung college naman, bagsak ako ng subject. 5 taon ako sa nursing. Hindi ako matalino. Diba? Marami nagsasabi, sinasabi mo matalino ka? Wala akong sinasabi. Tapos ang naalala ko, bagsak ako yata sa medical surgical yata. Tapos yung isa yata, minor pa nga yata yung isang binagsakan ko eh. Hindi lang 2, 3. Minor yung isa. Yung isa ay, hindi ko makalimutan yun, si Mr. Cuello ng Fatima University. Minor lang naman yung subject niya. Akala mo kung sino. Ano yun eh? Ano ba yung philosophy yata yung subject sa kanya nun? Na naibagsak ko din. Tinan mo, hindi ako matalino. Hindi ko pinagmamalaki yun ha. Sinasabi ko lang sa inyo. Kasi yan ang panumbat sa akin. Akala ko ba matalino ka? Walang sinasabing ganun. Paggawa ng kung ano-ano pating sa computer. Alam mo naman ako ay hindi rin ako maalam sa computer. Nung college ako, oo. Pero ngayon kasi advanced, hindi ko na masyadong diba? Hindi ko na hindi ko na linya yung sa mga computer. Ang anak na medyo matagal ng panahon kaya hindi masyado tayong maraming idea tungkol sa computer. Okay? Hindi. Huwag mo naman idahilan yun. Nakakapag-upload ka nga ng video sa sa Facebook eh. Alam mo ang gagawin mo lang kasi parang ito ba yung dahilan mo na hindi ka makaakyat? Nakakapag-upload ka nga ng ng video sa Facebook eh. Yung alam mo ang gagawin mo para makaakyat ka, i-click mo lang yung link na nakapin. Pinin na nga namin yun eh. O kung hindi mo alam, wala ka bang tauhan dyan? Yan, si Junior, pwede mo utusan yan eh. Hindi dahilan yan. Nakaka-comment ka nga sa grupo ng mga walker daw eh. Di ba? Tapos yung come on. Nako. Matalino ka sa komentarista, sa mga paggawa ng kung ano-ano pating sa computer. Alam mo naman ako ay pinanganak na medyo matagal ng panahon kaya hindi masyado tayong maraming idea. May knowledge nga sa social media, ikaw naman sir. Tungkol sa computer. Diba? Ako, kinukonsidera ko na konti na pag hindi pagsasabi ng totoo. Diba? Kasi simple umakyat sa StreamYard. Mga mga mamis nga ni FLM eh. Na mas matanda pa yata sa iba kayang gawin yan eh. Yung umaakyat sa StreamYard eh. Ayaw mo lang siguro talaga nung time na yon. Kasi sometimes ako guilty din ako niyan. Pag ayaw ko ng isang bagay, hindi ko tsatsagain na gawin. 'Di ba? Sasabihin ko, ipapanatili ko na lang na hindi ko alam. For example, ganito sa trabaho namin, nasa Ace Hardware ako. 'Di ba may nag-ooperate ng doon, ng machine, yung magtitimpla ng kulay ng pintura. Kahit madaling aralin 'yon, ayokong aralin. Kasi pag nalaman uutos-utusan ako doon eh.
Kaya pinanatili ko na lang na hindi ko alam ang isang bagay. Marahil yun ang ginawa mo, 'di ba? Totoo namang hindi mo alam, kaya pwede mo namang saglit lang, click lang, tapos nasa akyat ka na. Pero choice mo yun eh. Pero, okay? Sa mga sinasabi natin ngayong mga AI at mga bagong technology. Lahat ng yan ay pinapaubaya ko na sa aking mga sekretary sa pagdating sa opisina ko. So meaning, wala kang supervision doon. Isa sa pagdududa ko. 'Di ba? Wala kang knowledge doon sa system na ginagamit sa inyo. Yung tatay ko yung sa LPG business namin nung araw sa Mindoro. May ginawan din kami ng IT ng ganyang sistema eh. 'Di ba? Pero yung tatay ko, kahit old school na yon, pinilit niya talagang intindihin yon. Alam niyo yung JDA? Yung ginagamit sa, hindi lang kasi LPG, may pharmacy din kasi kami. 'Di ba? Pinilit ng tatay ko alamin 'yun. Old school din 'yun. 'Di ba? Dahil doon mo malalaman kasi pwedeng manipulahin 'yun ng tao mo eh. Lalo na pagdating sa inventory. Ngayon, kung sasabi mo ipapaubaya mo lang, isa na naman pagdududa ito eh. Ipapaubaya mo na naman sa sa tao mo yung mga ganung bagay. Kasi ang unang kalaban mo sa negosyo kasi yung pagnanakaw eh. Tapos hindi mo alam yung sistema na sa diba? Well, I could be wrong uli ha. Ngayon, sinasabi mo na mahina ako. Lahat ng tao ay may kahinaan. Okay, magaling ka dyan bilang magkomentaryo, magaling ka. Sinabi mo nga, alam mo, yung nagko-komentaryo ako, ito hinanakit ko sa iyo eh. Kaya medyo kahit papaano, pinipektusan din kita ng konti eh. Nung nabasa ko ito, Sir Alex Pabella, alam mo nung una, kung kakalkalin mo yung mga videos ko tungkol sa iyo dati nun, alam mo, medyo fair pa ako sa iyo dati nun eh. Binibigyan pa kita ng benefit of the doubt eh. At kung i-criticize kita nun, medyo maamo ang salitaan ko sa iyo nun. Alam mo kung saan ako nawala ng gana sa iyo? Ito yung kinoment mo kay Ate Marbs. Yan si Bungo kasi wag mo na patulan kasi bungo nga ay wala nang laman ang ulo niyan. Kaya nga bungo na nga. Tamo? Walang laman kamo ang ulo ko. Tapos sasabihin mo dito, magaling ako sa komentaryo. Ang sinasabihan mo ko dyan, yung komentaryo ko eh. Yung komentaryo ko kay Tita Marbs eh. Tapos sasabihin mo, magaling ako. Ano yun? Kasinungalingan number 2 na naman yon. Ang dami ng pagsisinungaling dito sa Alex Pabella eh. Ngayon, kung sincere ka na dyan, na sinasabi mo matalino ako, nagsinungaling ka pa rin dito. Dahil contradicting ito doon sa sinasabi mo sa akin ngayon. Di ba? Magaling kayong gumawa ng mga kung anong article sa inyong mga sinasabi. Yan. May kanya-kanyang talino ng tao. Hindi ko naman sinasabing mahina kayo, Hindi, sinabi mo nga walang laman ng ulo ko eh. Evidence, ayan Evidence, di ba? Di ba? Yan ang hirap kasi sa atin eh, yung magpupuri-puri tayo pagka, alam mo yon, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, ang tao ay may kanya-kanyang talino. Ano ba yung part na matalino ka, Sir Alex Pabella? Hindi, tinatanong ko ha. Siguro sa pakikisama, Kasi obviously, mahal siya ng mga tao doon eh. Sa obserbasyon ko ha. Ikaw ba naman ang mamigay ng tigi 1,000 kahit sa pulis? Mamahalin ka talaga ng mga tao doon. Ano ba? Magaling. Oo, pero yung sinasabi mo sa akin tungkol sa pag-belt ng gasolinahan, dyan ako marunong eh. Alam ko kung paano magpatakbo ng gasolinahan. Alam ko kung paano mag-belt. Mag-belt? Yan na nga lang, hindi ko maintindihan kung... Okay, sige. Yung mga sinasabi naman yung dami,
Oh. As in dami, wala tayong dami. Tayong nagninegosyo ng sulok. Oo, may... Ito. Another kasinungalingan na naman. Di ba? Another kasi na nagninegosyo ka kamo na solo. Sabi mo. Pero ang sabi mo dito sa comment mo na to, kasosyo mo, ayan o. Sabi, oo, kawawa talaga makakalaban ko dahil di sila ubra. Mayor Torrijos, pare ko at business partner. Tapos sabi mo, nagninegosyo ka ng solo? Ano to, kasinungalingan na naman to? Kaya sometimes, no, dito nyo ako maiintindihan kung bakit nagdududa ako. Isa pa. Isa pa ha. Sabi mo dito, no? Sabi mo dito, balita ko sa iyo, negosyo natin, okay na. Ay, okay na! pare, balita ko sa'yo, negosyo natin, okay na. Sabi mo, negosyo nyo kamo yan. Tapos sasabihin mo, solo ka? Natin, okay na. Ay, okay na! Dumating na ba yung mga diesel natin? Dumating na ba diesel natin? Hindi pala ikaw solo eh. Oo, dumating na, pero ngayon, pinapahakot ko ng asa Marinduque. Ay pare, salamat doon sa pinadala mong share ko na 100,000 na. Thank you. So, bakit po sa isang araw, meron kasunod, hindi pa lang nagbabayad yung dalawang customer natin. Ay ganon. Ay thank you doon sa pinadala mo. Ay tamang-tama ito pare. Pandagdag ko sa mga bayarin sa mga kaso-kaso ko. Oo, yung mga sinasabi naman yung dami. As in dami, wala tayong dami. Tayong nagninegosyo ng sulok. Oo. Tayong nagninegosyo ng sulok. Oo. Tayong nagninegosyo ng sulok. Oo. Pare, balita ko sa iyo, negosyo natin, okay na. Tamo? Granting, no? Kasi magiging palusot yan. Yan ay content lang. Diba? Kadalasan ganyan na, alam mo ba ang content? Diba? Yan ang palusot nyo lagi, yan ay content lamang. Ito ang problem kung bakit lahat ng sinasabi mo, hindi na namin alam kung anong totoo. Ganyan ka, diba? Saan ka na? Ito yung, problem kung bakit duda kami ng duda sa'yo. Hindi na namin alam kung anong totoo sa sinasabi mo eh. Hindi na maihiwalay kung ano yung content sa hindi. Ngayon, sabihin nyo sa akin, makatuwiran ba na magduda ako o hindi? Di ba? Ako nung napanood ko to, obviously, kasinungalingan ito. Pero, ito ay galing sa content nila. Paano ito sinasabi mo dito? Galing din ito sa content mo. This time, totoo na ang sinasabi mo dito? Kasi hindi naman madidistinguish ng mga tao yan. Alin ba dyan yung content lang sa hindi content? Parehas mo lang na ina-upload yan. Technically, content lahat yan. Yun kasi ang definition nyo doon sa sinasabi nyong content. Di ba yan na sinabi mo doon sa isang nag-comment sa'yo? Yung tungkol doon sa hindi mo kasi alam ang content, kaya nga content ay. Di ba? Ganun ka? Kaya nga content ay. So meaning pag content, hindi na totoo. Ano naman tong kinontent mo na to na nag-explain ka, hindi na naman ito totoo? Obviously, conflicting ito doon sa sinabi mo. Diba? Now, kung itatanggi mo, kung sasabihin mo ito ay content lamang, so meaning, nagsisinungaling talaga si FLM dito. Ilalaglag mo na naman yung kaibigan mo dito na sinungaling. Kaya sasabihin ko sa'yo, Sir Alex Fabella, kung umakyat ka nun, hindi mo alam kung saan ka sasagot talaga eh. Sa daming contradiction na sinabi mo, Although may mga kaibigan tayo na may mga kanya-kanya din gustong ganyan, nabigyan tayo ng talino. Sabi ko sa'yo, hindi man pare-parehas ang ibinigay na talino ng Diyos sa bawat tao. O ikaw, hindi ka marunong gumawa ng gasolinahan, di ba? O, paano kung dyan sa larangan na yan kita magkasagupa? Ay kundi sasabihin ko sa iyo. Paano ba't mo ko i-challenge doon sa bagay na wala naman akong interes? Di ba? Parang, halimbawa, ako, sinasabi ko sa iyo, na parang hindi ikaw yung dating magaling na boksingero.
Diba? Tapos i-challenge mo ko sa boxing. Valid ba yon, men? Ano ba? Abay, kahit magduda ka sa akin, talagang hindi ako makakapagpagawa ng gasolina ura-urada eh. Ano kailangan i-prove ko sa'yo? Ikaw ang kailangan may ma-prove sa amin. Patunayan mo na hindi, na totoo lahat ng pinagsasabi mo dito. Hindi namin maintindihan kung alin dito yung totoo, hindi oh. O granting, natalo mo ko sa ano, sa pagpapatayo ng gasolina. 'Di ba? Ibibigay ko sa iyo 'yon. Maaalis mo pa rin ba yung pagdududa ko na ikaw yung may-ari ng gasolinahan? Hindi pa rin eh. 'Di ba, men? Sa sobrang tagal mo diyan sa industriya na yan, may natutunan ka na niyan. Oh. Katulad nung ano, yung pag-akyat mo sa ano sa StreamYard, 'di ba? Hindi naman aabuti ng ano yun eh. Ng isang taon bago mo ma-figure out na pag kinlik mo yung link, makakaakyat ka sa StreamYard. Mga first timer nga, nagagawa yun eh. Tapos ikakatwira mo, hindi ka matalino sa part na yon. Ano ba? Para ka lang nag-ooperate ng gripo nun eh. Sasabihin lang sa'yo, Sir Alex, paki-open yung gripo. Hindi kasi ako maalam sa ganyan, hindi kasi ako tobero. Hindi mo naman kasi kailangan ng skills ng isang tobero para buksan mo ang gripo. Yung pinapaakyat ka sa StreamYard, hindi mo kailangan ng utak ng isang IT bago ka maaakyat ng StreamYard. Ako nga nakakapag-vlog ako kahit hindi ako IT eh. Ikaw nga nakakapag-vlog ka rin eh, hindi ka naman IT eh. Ba't yung pag-akyat ng ano, isa bang challenge sa'yo yon? Yung pag-akyat sa StreamYard? Abay, grabe naman yan. Natutunan mo mag-build ng gasolinahan. Natutunan mo, ang mag-akyat sa StreamYard, hindi mo matututunan kahit kailan? That is bullshit. Ibang, ang layo ng argument mo, Sir Alex. Na ganun-ganun. Pero hindi ko sasabihin yon. Hindi, sinabi mo na eh. Sinabi mo na, akala mo ma-offend ako doon? Ay, hindi talaga ako makaka-build ng gasolina. Ng gasolinahan. 'Di ba? Hindi. Ba't ako anong gagawin ko niyan? Ni wala nga akong alam diyan eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung punto namin. 'Di ba? Actually, kahit nga may pera ako eh. Kahit nga halimbawa, parang ganito no, sa McDonald's. Yung dating manager ko, superior ko sa Robinsons. RM siya sa McDonald's. Ina-explain niya sa amin, marami daw mapepera, mayaman, na hindi daw nagagranta ng franchise sa McDonald's. Kaya kailangan talaga alamin mo daw talaga yung operations nila. Yun yung sinasabi sa amin. Kaya yung mga sinasabi na hindi imposible yan yung rags to riches kinumpara kay Henry C, no? Hindi ganun kasi kadali yung may pera ka ngayon, kahit pa sabihin mo na alam mo, no? Hindi lang naman doon nagtatapos eh. Anong alam mo, mag-calibrate ng gasolinahan, magpatayo ng gasolinahan mismo. Yung pagpapatayo itself, ibang usapan naman kasi yun kesa doon sa grantan ka ng ng franchise eh. At ng iba pang permits, di ba? Kahit ganito, yung pagpapatayo ng pharmacy. Ako, may pharmacy ako nung araw. 'Di ba? Kinikwento ko naman sa inyo. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo may pera ka, kaya mong minsan nga kahit may knowledge ka sa gamot eh. Kung hindi papasa yung mga requirements mo doon sa wala din eh. Iba kasi yung usapan, yung sana naiintindihan niyo yung field na yon. Ngayon, hinahamon ako sabi kasi ni Sir Alex Pabella ganito, inaano mo ako na mahina ang ulo ko sa pagdating sa computer daw. Ako naman daw, hahamunin niya naman daw ako sa pagtayo ng gasolinahan. Diyos ko naman, ang gagawin mo doon sa pag-akyat doon sa StreamYard, i-click lang yung link. Tanungin mo kami, paano ba ako makaakyat dyan? Sasabihin lang namin, sir, i-click mo lang yung link. Tapos, wala kang permit na a-applyan doon. Tapos yun, sasabihin mo, hindi ka maalam sa ganon. Hindi ka come on, ano ba?
Ang sasabihin ko doon, tuturuan kita kung paano. Ayun nga, Kaya, ganun wag din mo, naman kami eh. Tuturuan ka din naman eh. Hinihikayat ka nga. Actually, ini-instruct na nga namin kung anong gagawin mo para makaakyat ka eh. Di ba? Kaya ka lang namin nasabihan na na mahina ang ulo. Sorry. Kaya ka namin nasabihan na ganon. Kasi hindi ka willing umakyat. Ito yung sinasabi ko kanina. Na hindi ka willing umakyat. Sinabi ko nga sa'yo, di ba, patunayan mo ngayon na na karapat dapat kang paniwalaan. Aakyat ka lang dito, hindi mo magawa. Kasi sobrang dali nun, sir. Sobrang dali nung pinapagawa sa'yo. Halatang ayaw mo lang talaga umakyat nung time na yun. Di ba? Kasi kung umakyat ka nun, tatanungin ka namin tungkol kay FLM. Magkakalabasan tayo doon ng kung may hilihim ka bang galit kay FLM, ano ba talaga ang plano mo? 'Di ba? Yun kasi iniiwasan mo that time. sasabihin na may salitang bubo. Oo. Ay, wala kami sinabing bobo. Sabi lang, mahina lang. 'Di ba? Ikaw nga, pinagsasabihan mo ibang tao, dagang dingding eh. Ano yung mga pinagsasabi mo kay MG? Tinutukoy mo si MG mismo. Hindi mo nga mapangalanan yung tao eh. Ikaw lang ang pwede magsalita ng ganon? Ano ba? Kasi hindi ko pwede ka gano'n ng bubo. Alam ko hindi ka marunong gumawa ng gasolinan eh. Hindi ka marunong magpatakbo. Ano kailangan ng paggawa ng gasolinan sa pag-akyat mo sa StreamYard? Yan kung paano. Yung sinasabi mo ng prangkisa, noon yon, nung ang gasolinahan ay 3 pa lang. Petron, Caltex at Shell. Ngayon, nung nagkaroon ng deregulation law, pumasok ang mga oil player na bago. Ayan. Kaya Ito ba yung sinasabi nyo na ito ba yung sinasabi nyo na proof na talagang alam ni Sir Alex? Natututunan yan eh. Katulad yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Wala akong kaalam-alam sa hardware. Dahil nagtrabaho ko sa hardware, nalaman ko lahat. Pati nga operations ng Ace Hardware, nalaman ko eh. 'Di ba? Nalaman ko rin kung saan kukuha ang mga supplier ng Ace Hardware. Nalaman ko rin kung paano sila bumili ng mga supplies nila. 'Di ba? Nalaman ko din na yung supplier na kinukunan nila ay sarili din nila. 'Di ba? Ibig ko sabihin, yung presidente ng Ace Hardware, may kumpanya yon na may supplier, doon din kinukuha sa kanya. 'Di ba, men? Kaya ito, yung mga pinagsasabi mong ganito, matututunan ito lahat. 'Di ba? Kung ako din na na-expose, malamang alam ko din 'yan. 'Di ba? Napatunayan ba niya na hindi ka dami diyan sa mga sinasabi mong 'yan? Hindi naman eh. Kahit nga dami, kaya matutunan niya. Kaya nga dami ka eh. When you say dami, ikaw yung magpo-post as may-ari talaga, as may alam doon sa pinapatakbo mo. 'Di ba? Pasok na pasok nga itong ginagawa mo sa pagiging dami eh. Hindi naman napoprove ito. Maliban na lang, kahit nga itanggi nung sinasabi na mismo may-ari. 'Di ba? dumami ng mga generic ngayon na gasolinahan. Inalod na ng gobyerno na magtayo ng gasolinahan na maliliit. Naintindihan mo na? Medyo research lang muna bago tayo magsalita ng mga bagay na. Sinabi ba namin mali yun? May sinabi ba kami mali yung pinagsasabi mo? 'Di ba? Actually nga, pasok ka nga sa sa qualifications ng isang dami. Kasi ganyan talagang trabaho ng dami. 'Di ba? Kaya lang inuulit ko, I could be wrong. Wala naman talagang solid evidence na dami ka. Pero kung yung mga pinagsasabi mo, inuulit ko, ay para patunayan na hindi ka dami, wala eh, hindi mo napapatunayan eh. 'Di ba? Parang ganito 'yan ang bintang sa'yo, peking abogado ka. 'Di ba? Peking abogado to si Alex Pabella. Peking abogado. Hindi, paano ako magiging peke? Alam ko ang batas. Marunong akong mag-file ng kaso
Marunong ko, alam ko kung ano ang ano. Exactly, kaya nga kaya nga peking abogado ka dahil alam mo yung mga bagay na ginagawa ng abogado. 'Di ba? Hindi na po prove no na tunay kang abogado ang alam mo kung anong actually kahit nga na may ID ka nung lisensya eh. Paano mapoprove na na peking abogado ka? Pag yung wala kang roll number. Ganun. 'Di ba? Sa'yo, paano mapoprove na ikaw yung kaya nga lang ang pagiging dami kasi sa'yo talaga nakapangalan eh. 'Di ba? Kaya ka nga ginawang dami. Naintindihan niyo ba yung meaning ng dami? 'Di ba, men? Hindi naman natin alam kung Tsaka yung mga sinasabi mong alam mo na yan, na-acquire mo na lang yan nung nagtatrabaho ka na dyan. Nung na-expose ka na dyan. Kaya nga ang kini-question namin, bago ka magsimula dyan, aminado ka rin pati kanina na may nagturo sa'yo. Hindi mo naman galing sa sarili mo lahat yan eh. 'Di ba? Sabi mo, may nagturo din sa'yo, di nalaman mo sa iba na nagnenegosyo. Ito medyo doubtful ako. Ito, may pagdududa na naman ako, no? Pakinggan mo to sinabi mo dito, ha? makikipagkita sa ating komentarista sa mga paggawa ng ako ay pinanganak na matiya tungkol sa computer. Okay? Sa mga AI at mga bagong technology. Yung sinasabi mo na mahina ako, lahat ng tao ay may kahinaan. Okay. Magaling kayong gumawa ng article sa inyong mga sinasabi. May kanya-kanyang talino ng tao. Hindi ko naman sinasabing mahina kayo, May sinabi Ang kaya sinasabi ko sa iyo, ang tao ay may kayo dyan magaling. Pero yung sinasabi mo sa akin tungkol sa belt ng gasolinahan, dyan ako marunong eh. Sige. Alam ko kung paano magpatakbo ng gasolinahan, alam ko kung paano mag-belt. Yung mga sinasabi naman yung dami. As in dami, wala tayong dami. Tayo nagninegosyo ng sulok. Although may mga kaibigan tayo na may mga kanya-kanya din negosyong ganyan. May kanya-kanya negosyong ganyan. Yan tayo ng talino. Na binigyan ka ng talino, dun pa nga lang sa akin red flag yun eh. Alam mo kung bakit? Mga negosyante yun, tuturuan ka, competitor ka. Kayo, do the math. Ngayon, kung nakukumbinsi kayo, okay lang naman. Hindi ko naman sasabihin na maniwala kayo sa akin. Pero yung sasabihin mo dito na, na may mga kaibigan ka na ganyan din ang negosyo, tapos tinuruan ka, competitor ka eh. Siguro, galing, kaibigan mo sa ibang lugar? Paano nangyari yun, Nagkaroon ka ng kaibigan sa ibang lugar na tinurong. Anyway, marami pa kasing marami. Pero at the end of the day, 'di ba, wala naman akong masasabi sa inyo na proof na solid na ito ay dami. Yun ay galing lang naman sa pagdududa ko. At yung pagdududa na yun ay right ko yun. Base sa mga observations ko. Yun lang naman. Ngayon, kung hindi ka mapakali dahil nagdududa ako, big deal pala ako sa'yo. 'Di ba? Ngayon, kung ako'y daganding-ding lang naman, hindi mo dapat ito papansinin, di ba? Anyway, yan lang po muna pag-usapan. Naabot akong 43 minutes, Magandang umaga sa inyo lahat. Bye!